Alam mo yung pakiramdam na parang wala namang nangyayari sa buhay mo. Parang kahit nagtatrabaho ka araw-araw, parang hindi ka pa rin mayaman. Walang bagong kotse, walang luxury travel, walang bank account na sumasabog sa dami ng pera. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na baka mas umaangat ka na kaysa sa iniisip mo? Paano kung ang wealth, ang totoong pagyaman, ay tahimik lang? Most people think wealth looks loud. Malaking sweldo, flashy lifestyle, designer clothes, travel posts sa social media. Pero ang hindi napapansin ng karamihan, ang wealth kadalasan invisible muna bago maging obvious. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga tahimik na senyales na baka, oo baka, umangat ka na financially kahit hindi mo nararamdaman. At baka matapos ang video na to, iba na ang tingin mo sa sarili mong progress. Unang senyales, nagbabago na ang mindset mo tungkol sa pera. Dati ang tanong mo lang, saan ko gagastusin to? Ngayon, ang tanong mo na, paano ko to palalaguin? Dati puro sweldo, gastos, tapos wala na. Ngayon, sweldo, budget, ipon, investment, to skills. Kung napapansin mong mas conscious ka na sa gastos, iniisip mo ng future, nagtatanong ka na tungkol sa investing, negosyo, and side hustle, congrats kaibigan. Ito ang unang stage ng wealth. Dahil ang pagyaman, nagsisimula sa utak, hindi sa wallet. Pangalawang senyales, dumarami ang pinagkukunan mo ng income. Hindi kailangan malaki agad. Maybe may maliit kang side hustle, nag-online selling ka, nag-freelancing ka, kumukuha ka ng extra racket, may passive income kahit konti. Sa Pilipinas, karamihan nakaasa sa isang sweldo at alam natin ang reality. Kapag nawala ang trabaho, wala ring income. Pero kapag nagsimula kang bumuo ng ibang streams, kahit maliit, hindi mo pa napapansin pero binabawasan mo na ang financial risk mo. Remember this, hindi size ang mahalaga sa simula, direction ang mahalaga. Pangatlong senyales, mas kalmado ka na kaysa dati pagdating sa pera. Dati panik ka kaagad kapag sweldo, utang bago matapos ang buwan, stress sa bills, takot sa emergency. Ngayon, hindi ka na agad kinakabahan. Mas manageable ang gastos, kahit papano may breathing room. Wealth doesn't always look like luxury. Minsan ang wealth ay peace of mind, stability, hindi ka na laging survival mode. At sa totoo lang, ang peace, priceless yan. Pang-apat na senyales, nag-i-invest ka sa skills mo. Habang ang iba scroll, ikaw nag-aaral, nag-upgrade, nanonood ng educational content, nag-i-improve ng craft. Skills are hidden money. Hindi agad babayaran ngayon, pero kapag binayaran ka na ng mundo para sa skills mo, pwede kang bayaran habang buhay. Sa modern economy, mas mahalaga ang value kaysa diploma lang. Kung nagiging mas valuable ka, umaangat ka na kahit hindi mo pa nakikita ang bank account mo. Panglimang senyales, lumalakas ang discipline mo sa pera. Hindi ka na basta-basta budol sa sale. Impulse buying, deserve ko to kahit wala sa budget. Ngayon, mas pinag-iisipan mo ang gastos. May budget, mas priority ang stability kaysa forma. Ito ang hindi sexy pero powerful truth. Hindi lang earning ang nagpapayaman, control din. Maraming kumikita ng malaki pero broke pa rin. Maraming simple ang lifestyle pero financially stable. Kung mas controlled ka na ngayon kaysa dati, silent wealth move yan. Pang-anim na senyales. Mas maraming opportunities ang lumilipat sa'yo. May nagre-recommend sa'yo, may nagtitiwala sa'yo, may naghahanap sa skills mo. At may bumabalik na clients. Hindi to swerte lang. Ito ay epekto ng consistency, reliability, value na binibigay mo. Wealth chases usefulness. Kapag tumaas ang value mo sa mata ng ibang tao, eventually, susunod ang pera. Pang-pitong senyales, nagiging mas patient ka na. Hindi ka na naghahanap ng instant success, get rich quick, overnight breakthrough. Alam mo na ngayon, growth takes time. Most people fail not because they can't win, but because they quit too early. Kung ikaw ay patuloy pa rin, hindi pa sumusuko, tuloy lang kahit slow, hindi ka stuck, nagko-compound ka. Itong pinakamahalagang punto. Wealth is often boring before it becomes exciting. Walang dramatic explosion, walang movie-style breakthrough agad. Instead, small improvements, better habits, better decisions, better mindset. Drops filling a bucket. At isang araw mapapansin mo na lang, grabe, malayo na pala ako.
Sa Pilipinas madalas ikumpara natin ang sarili natin sa iba. Siya may kotse na, siya may travel na, siya parang ang yaman na. Pero hindi natin alam, utang pala, stress pala, lifestyle inflation pala. Samantalang ikaw, tahimik, stable, building slowly. Remember this, kaibigan. Hindi lahat ng mukhang mayaman ay mayaman. At hindi lahat ng mukhang ordinaryo ay struggling. Kung na-recognize mo kaibigan ang sarili mo kahit sa 2 o 3 senyales, good news. Hindi ka behind, hindi ka failing, at hindi ka stuck. You are quietly rising. Ang kailangan mo lang gawin, stay consistent, at keep building. Keep improving income streams, and keep discipline. Progress doesn't always make noise. Minsan tahimik lang, minsan slow lang, pero nangyayari. Quiet growth is still growth. Kung nakarelate ka sa video na to, comment below, tahimik pero umaangat. Kaibigan, sana may natutunan ka sa video natin ngayon. Hanggang sa muli, kita kits.